Anong balita? Mahilig ka ba sa ahas? O baka naman napapaihi ka sa short kapag nakakita ka nito? Pwes dahil kinlik mo na yung video, makikita mo ngayon ang mga pinakakakaiba sa mga ito. Sa araw na ito makikilala natin ang mga pinakamagandang ahas, pinaka-weirdo at pati na yung nasa memes. Ay sos, maraming bagay ang naghihintay. Kaya simulan na natin. Let's go! Spider-tail horned viper. Ang mga gagamba ay nakakatakot at marami rin sa atin ang takot sa ahas. Ano pa kaya kung magsama ang dalawang ito? Okay, joke lang. Walang kakaibang nilalang dito. Ang spider-tailed viper ay isa ding ahas na nakatira lamang sa western Iran. Katulad din siya ng ibang viper pero may konting pagkakaiba. Meron siyang makapal sa dulo ng buntot niya. Ang makapal na ito na may tinik ay parang isang gagamba o kaya insekto na maraming paa. Tumutulong ito para maging pain sa ibon at kapag lumapit na ito ay sarap. Hognose snake. Kapag ang ahas ay nakaramdam ng panganib, aalerto sila. Yung iba ay papatunugin ng buntot. Meron parang lumulobo, biglang tutuklaw o kaya ay gagapang papalayo. Pero hindi ang ahas na ito. Ang hognose snake ay nagpapanggap na patay. Baka nakuha nila ito sa ibang hayop. Ewan ko lang din, pero syempre sa una ay parang tutuklaw ito. Lalapad na parang cobra at sisitsit na parang tutuklaw. Thank you to the Academy for this. Pero ang hognose snake ay makakasama lang sa tao na merong mga allergy dahil ang kamandag nito ay sobrang hina. Dahil sa mahina na lason, tatalikod ang ahas na ito na parabang namamatay na bulate. Lalabas din ang dila nito at iisipin mo talaga na patay na ito. Flying snake. Pag pinapanood mo lang ang hayop, makakahinga ka ng maluwag. Mabuti na lamang hindi ito lumilipad. Tarantula, ahas, teka lang. Anong ahas na lumilipad? Infinity and beyond! Pwes tama, kaya nilang lumipad. Ang mga gliding snake kung tawagin ay walang pakpak, walang magic dust at lalong wala silang plane ticket. 34 to Grand Rapids. Okay, excuse me, boarding group 1. I'm in boarding group 1, excuse me, I'm in boarding group. Ang kailangan lang nila ay mataas na puno at espesyal na hugis ng katawan. Bago lumipad, pupunta ang ahas sa dulo ng sanga at bibitin ito. Kapag nakapili na ito ng direksyon, gagamitin niya ang dulo ng buntot niya para tumalon. Pero hindi diretso dahil parang gumagapang ito sa hangin kahit pa wala silang pakpak. Bago tumalon ang bilog na katawan ng ahas ay nagiging flat. Ini-stretch niya ang kanyang ribs pati na ang sikmura para lamang lumipad sila sa hangin. Dahil sa kanilang abilidad, ang flying snake ay umaabot sa kabilang puno o minsan umaabot ang lipad nila hanggang 100 metro ng isang lundagan lamang. Nakakatakot, no? Mabuti na lamang ang mga flying snake ay mahina lamang ang kamandag at hindi naman delikado sa mga tao. Horned viper. Yung mga taong takot sa ahas ay mabilis mag-react, masyadong nervyoso. Nakakapangilabot, nakakatakot, sumisitsit at mabilis. Ew. Ngayon isipin mo kung may sungay ito. Ang horned viper ay nakatira sa buong North Africa maliban sa Morocco. Makikita rin sila sa buong Arabian Peninsula. Ang mga ahas na ito ay gustong-gusto ang mga disyerto dahil ang kulay nila ay halos kakulay ng buhangin. Dahilan kung bakit mabilis sila nakakalapit sa mga biktima. Yun nga lang hindi daw maganda ang amoy ng ahas na ito. It smelled terrible. Pwes hindi ko pa rin naaamoy ang ahas na ito pero wag mong susubukan. Sila ay mga predator na magaling mag-ambush kapag malapit na ang kanilang biktima. Tapos ay saka ito tutuklaw ng simbilis ng kidlat. Syempre para lang yun sa mga daga, ibon o butiki. Pero delikado rin sa tao ang kamandag nila. Pamamaga, pagdudugo, nausea at pagsusuka. Yan ang maaari mong makuha. Pero hindi ka dapat matakot sa sungay nila dahil hindi naman siguro sila manunuwag. Ni hindi nga din alam ng mga siyentipiko kung para saan ang kanilang sungay. Ayon naman sa iba, nagsisilbi itong parang kilay sa ating mga tao. Ibig sabihin, ito ang pamprotekta nila sa kanilang mata dahil sa buhanginan nakatira ang mga ito. Two-headed snake.
Noong mga sinaunang araw, ang mga hayop na ito ay tinatawag na sumpa. May dalang delubyo o katapusan ng mundo. Mga ganun ba? Kasalanan yun lahat ng mangkukulam. Pero ang ating siyensya ay iba ang reaksyon. I've never seen before. A two-headed boa? What? Sa umpisa magugulat ka na lang talaga. Pero ang mga ahas na ito ay napakabihira. Nabubuhay sila sa kalikasan pero hindi ganun katagal. Kaya hindi sila basta-basta nadidiskubre. Ang mga ahas na ito ay maaaring maikumpara sa mga Siamese twins. Kung baga yung itlog ay magiging dalawang baby sana para maging identical twins pero biglang huminto ang proseso ng kanilang paghihiwalay. Ang resulta ay parang two-headed na dragon pero walang kamay, walang pakpak at wala ding apoy sa bibig. Pero hawig naman. Ang snake breeder sa Florida ay nakabuo ng two-headed na ahas at parehong may pag-iisip ang dalawang ulo. Hindi lamang yan dahil lumalabas na meron din itong dalawang puso. It does! That is so cool! Sana all dalawa ang heart. Atheris hispida. Nakakita ka na ba ng mabuhok na ahas? Kung hindi pa at nais mo itong makita, pumunta ka sa Central Africa. Dito mo makikita ang bihirang uri ng ahas na Atheris hispida. Ito ay endemic sa lugar na ito kaya hindi mo ito makikita sa ibang parte ng mundo. Ang ahas na ito ay parang matinik at malambot kung titignan dahil ito sa kanilang magandang kaliskis para pang kumikintab. Para rin silang naglalakad na brush. Ang mga floppy viper ay mahilig magbilad sa araw at umaakyat sila madalas sa matataas na pwesto. Pero kahit na makakita ka ng ganitong ahas, huwag mo itong hahawakan seryoso. Alam ko na maganda itong tignan at mukhang malambot, pero gaya ng ibang uri ng viper, may kamandag din ito. Ang kamandag nito ay binubuo ng neurotoxic at ang epekto nito ay nakadepende sa klima o altitude ng lugar kung saan ito nakatira. Kaya naman ang tuklaw ng ahas na ito ay delikado sa mga tao lalo na kung hindi ka agad mabibigyan ng lunas at antidote. Ang laso nito ay nagdudulot ng internal bleeding at isa yung bagay na alam natin na hindi basta-basta mawawala na lang. Spitting cobra. Pues ang cobra ay kayang ibuka ang kanilang leeg o kaya ay kaya kang tuklawin para ipadala ka sa emergency room ng ospital. Pero parang binigyan pa sila ng isa pang kakaibang abilidad ng kalikasan. At dyan papasok ang mga spitting cobra kung tawagin. Madalas itong itawag sa isang lahi ng ahas na matatagpuan sa savanna, magugubat na parte ng Africa at South Asia. Ang mga cobra na ito ay talagang marunong tumura. Bastos. Parang tinitira nila ang kanilang lason sa kanilang kalaban gamit ang kanilang kakaibang ngipin. Madalas mata ang target ng cobra. At oo nga naman, hindi makakatakbo sa iyo ang umagahan mo kung hindi na ito makakita. Ang gagawin na lang nito ay gumapang papalapit para tuklawin ang kalaban. At depende yan sa lahi. Ang dura nila ay maaaring umabot ng 2 metro. As in 2 dipa. Ang kanilang dura din ay sobrang bilis. Syempre hindi kagaya ng machine gun pero mabilis pa rin. Ang laso na dinudura nila ay walang epekto sa balat ng tao kung wala naman itong sugat. Pero kapag ito ay tumama sa iyong mata, maaari itong magresulta ng permanenteng pagkabulag at pamamaga ng cornea. Sunda Island Pit Viper. Ang ibang ahas ay talagang sadyang maganda lang. Hindi nakakatakot, hindi rin kakaiba basta maganda lang. Isa sa mga ito ay ang Blue Viper. Pero ito yung uri ng ganda na dapat mong titigan sa malayo. Alam mo na, to admire is a work of art. But it doesn't matter because I just love looking at you. I can treat you better. Keep me in your pocket like a beretta. Ang kaibahan lang nito sa painting ay pwede kang patayin ng ahas na ito. Ang White-lipped Island Pit Viper ay nakatira sa Indonesia at kinokonsidera ito na aggressive predator. Pues ang ibang ahas ay iiwas sa tao hanggat maaari. Pero ang uri ng ahas na ito ay magmamadaling gumapang papalapit sa kalaban at sa katutuklaw. Alam mo na, una-una lang. Karamihan sa biktima ng mga White-lipped Viper ay maliliit na mammals gaya ng daga at palaka. Pero hindi ibig sabihin nito ay hindi ito papatol sa tao. Kahit na wala tayo sa menu ng mga ahas na ito, madalas gumagapang ang uri nila sa mga mataong lugar dahil hindi sila takot sa tao. Para bang sinasabi nila na sila ang boss. At kahit na hindi ka mamatay sa tuklaw nila, siguradong maaalala mo habang buhay ang una niyong pagkikita. Ang kamandag ay nagdudulot ng sakit, pamamaga at minsan necrosis at sobrang pagdurugo. Hindi lamang yan dahil ang mga daga ay mas malupit ang dinadanas sa ahas na ito. Matapos nilang tuklawin ang umagahan nila,
hahayaan pa nila itong mangisay sa lason bago nila ito tuluyang kainin. Dusa, long-nosed whip snake. Kahit na wala kang alam sa mga ahas o may takot ka sa mga hayop na ito, makikilala mo pa rin ang isang ito. Tama, yan yung umusong memes, skeptical snake. Para itong isang ribbon o hose na parang naghihinala sa kahit na sino. Bihira itong manuklaw pero masakit. Kumakain sila ng mga palaka, daga at iba pang maliliit na hayop. Ang kamandag ng ahas na ito ay hindi pa rin masyadong napapag-aralan hanggang ngayon. Hindi nakamamatay pero ang kamandag ng ahas na ito ay maaaring magdulot ng sakit, pamamaga, sugat, pamamanhid at iba pang sintomas na mawawala rin makalipas ang 3 araw. Maliban na lang kung tuklawin ka nito sa bandang leeg o yung malapit sa vital organ, maaaring mas matindi ang sintomas na makukuha mo. Ang ahas na ito ay matatagpuan sa Southwest India, Sri Lanka, Thailand at Bangladesh. At ito pa, merong paniniwala sa India na maaari kang mabulag ng ahas na ito gamit ang matulis nitong ulo. Pero syempre ang isang yon ay hindi totoo at sabi-sabi lang. Pero hindi ko sinasabi na lumapit ka sa mga ahas na ito kung sakaling magbabakasyon ka sa mga lugar na tinitirahan nito. Mga tropa, kung nagustuhan nyo ang video, suportahan mo na ang channel sa pamamagitan ng pagla-like at pagbibigay ng komento. At sa susunod ulit,